Ayan, so ang title po ng message this morning ay pinamagatan po, The Church United by or Through Prayers. In other words, when the church prays, people unite. Naniniwala po kayo dito na kapag ang mga tao sa isang kongregasyon, sa isang bahay, sa isang fellowship, ay nananalangin kung lahat po tayo ay prayerful. Therefore, surely may unity po sa ating lahat. Amen po? Amen po, tayo po muna isang madaling yumuko at manalangin. Come on kapatid, binibigyan po kayo ng time to pray on our own before po tayo makinig ng salita. Let's ask the Lord to teach us today. Let's ask the Lord to reveal His Word today na nawa. Matuto tayo at maitanin natin sa ating mga puso't isipan ang kanyang salita sa una ko ito. Come on, church, let's pray. Yes, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang praise and worship po namin kanina, Panginoon. Tulad nga po, Panginoon, na naramdaman po namin ng iyong banal na presensya sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we know that you are here, you're watching us, you're watching over us. Tinitignan mo po kami, pinapanood mo po, at alam ko po na ikaw po ay nagagalak, ikaw po ay natutuwa sa mga taong nandito, na naglaan ng kanilang panahon, ng kanilang oras, para makinig ng iyong salita, Panginoon. Tunay na nga po, Panginoon, wala na pong hihigit pa sa iyong salita. Ang iyong salita lamang po katotohanan, Panginoon. Dahil hindi po kami napapariwara, hindi po kami nalilito, hindi po kami nagkakamali. Kailangan lamang po namin basahin, pakinggan, pag-aralan, at isabuhay ang iyong salita, Panginoon. So Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, excited po kami, Panginoon, na makinig, Lord God, ng iyong ipaparating na mensahe sa bawat isa, Lord. Lord, rebuke us, talk to us, speak to us, O God. And Lord, selyuhan mo po yung bunganga ko, Panginoon, ng nawa, ang mga salita mo lamang po ang lalabas sa aking mga bibig. Ikaw lamang po ang magsalita sa umagang ito. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Amen, amen, and amen. Yan. Okay, nasa akin na pala yung speaker. Ayan. Verse po, ayan. Matthew chapter 18, verses 19 to 20. Pakitaas nga po yung mga notebook para alam ko po kung sino yung mga nagdadala pa rin. At na-awardan po natin yan sa recognition. Okay, pakitaas nga po, please. Okay. Tinanong kasi ako ni Ben kagabi, sabi niya, yung mga ballpen ba pinabalik ba nila? Kasi yung ballpen natin, di mo may nakalagay ng ADC, iniwan ba nila doon sa likod? Or inuuwi? Dinadala. Sabi ko, dinadala siguro ng iba, pero dinadala rin naman pabalik kapag ka-Sunday na. Ayan, kasi, ayan dyan. So, hopefully, mayroong pang mga ballpen dyan. Ayan, nakalagay naman dyan. So, sabi ko sa kanya, Ben, alam mo, I praise the Lord kasi yung sa idea ko na mag-take down ng notes yung mga tabi-AGC. Talagang nakikita ko every message na susulat na sila. At nakikita ko parang kulang yung book na binigay natin for 1 year. Parang hindi siya good for 1 year, tama? Parang isang buwan lang kulang na. Kulang yan. Puno na agad, tama? Kaya sabi niya, praise God, kaya mas bibili tayo ng mas malaki, mas makapal. Palapakan natin si Lord. Kaya siguro after a month, magbibigay po kami ng bagong notebook po sa ating lahat para po dyan po natin maisulat yung mga natututunan po natin. At nawa pag-uwi po natin ng bahay, i-check po natin yung mga verses po sa Bible na nakita po sa screen. Paano naman po ma-check nyo kung tama din po yung sinasabi nung nagsasalita po sa harap, "Hi Auntie, nandito na po kayo." Nakita ko si Auntie. Akala ko wala po si Auntie. Hello po. Ayan, so praise God. Safe na nakapunta dito si Auntie. Ayan, shout out daw. Kasi nakalive tayo, may mga natulog ka doon. Ayan, so, praise God doon sa mga nakasabi sa akin na ayon. Inaayos talaga natin lahat. And, kasi I accept yung tinatawag na yung hindi ka kasi ginajudge eh. Parang pinikriticize ka because gusto nila
ayusin kung ano yung magandang ayusin on your part. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, ayan, hindi binabagal-bagalan ko na talaga. At nagiging conscious na ako. Kung kilala mo yung sarili mo, hindi ka ma-offend sa mga sinasabi ng tao sa'yo na dapat mong ayusin, dapat mong maguhin, o yung mga dapat itama ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi, ang message po natin this morning is about unity. Okay? Unity, pagkakaisa through prayers. And one of the reasons kung bakit hindi po nagkakaroon ng pagkakaunawaan, ng pagkakaisa, dahil meron pong mga iba, pinipersonal po nila yung mga sinasabi po about sa atin. Amen? Mga Kristiyano po tayo at magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Therefore, kung may sinabi sa atin ang kapwa natin Kristiyano, it means love niya tayo. At gusto niya tayong mas mapabuti or mas mag-grow or mas ma-develop yung mga potentials natin. Amen po? Amen. So, wag po natin wag po tayong magtampo or wag po tayong magalit sa mga nagtatama po sa atin. Amen. Ayan. So, Matthew chapter 18, verses 19 to 20. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. Amen. Sabi niya, 2 o higit pa ang nagkatipon-tipon sa pangalan ni Jesus, ay nariyan siya kasama at kapiling natin. Amen. Ilan ba tayo ngayon? We're more than 2. Amen. Then definitely, the Lord is with us. The Lord is here tonight. Today. Ayan, tonight. Today pala. Ayan, so ito po ang objective po ng message po this morning. Ayan. Number 1 is pag-isahin ang laman ng puso at isipan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Amen. This is so connected with the song na kinanta po natin kanina yung nilid po ni Sister Beth. Mamaya ita-testimony ko po kung paano ko po nabuo itong message. Kasi ako po mismo, I was really amazed how the Lord has come up with this very beautiful message for Amazing Grace Church. Yeah. Pangalawa po, objective po ng mensahe na ito na tayo po ay matuto to learn that there is unity in prayers. Amen? Na meron pong pagkakaisa sa isang pamilya, sa isang samahan na laging nananalangin o nagdadalanginan. Tama ba? There is unity in prayers. Amen? Although we know that Jesus unites us, si Jesus ang tunay na nag-unite o nagpupuklod sa atin, but mas nai-empower tayo at mas nagiging strong yung bond kung ang bawat sa atin ay nananalangin at pinapanalangin natin ang bawat kasama natin. Amen? That's why kanina, nung nag-gather tayo dito sa harap, di ba nabanggit ko na si Auntie Celia po ay na-stroke po sila Auntie po. So, isama po natin sa ating prayer si Nanay Celine na nawa ay matuloy-tuloy na po yung kanilang paggaling. Akala ko nasa ospital kayo, Auntie, ngayon. Kasi akala ko, dito lang sa ospital po yung sinasabi niyo po na na-stroke. Ayan, third objective po is for AGC to become a prayerful church with prayerful members. Pakibasa nga po ito, sabay-sabay tayo. For AGC to become a prayerful church with prayerful members. Amen. In fact, nasimulan na po namin ito last Thursday po sa ating midweek service. Sino po yung mga nandito ng midweek service? Pakitaas po yung kamay. Ayan. Palapakan natin si Lord sa buhay ng mga patuloy pa rin po natin nakakasama at naririnig ang mga testimony nila. Nakaka-bless yung last Thursday. Kasi alam niyo po, ang mga una po lumapit po o nagpatotoo po sa harapan, ang mga unang na-testimony po, yung mga bata po, sina Maybelline, ano pa ang isa? Rhea ba? Dayan. O, sina Dayan, sina Maybelline ang babata pa at sinabi nila dito na nagpapasalamat sila kay Lord kasi nga gumaling na sila at nawala na yung sakit nila. Amen. Alam niyo, nabibless talaga ako doon kasi
ang dami-daming tao na pinapagaling ni Lord. Just like yung sa Bible, may 10 tao siyang pinagaling. Pero anong nangyari? Isa lang sa kanila ang bumalik at nagpasalamat. Amen. Ganun tayo eh. Kapag marami tayong problema, syempre lalapit tayo sa Kanya. Pero ang tanong, kung nalampasan na natin yung pagsubok, kung nalampasan na natin yung problema, nandiyan pa ba tayo at nagpapasalamat sa Kanya? At binabalik pa natin yung glory sa Kanya. Amen. So dapat, isa po tayo doon sa sinasabi ni Lord na isang tao na bumalik sa Kanya at nagpasalamat. Amen. Ayan, and finally, another objective of the message is for the people of Amazing Grace Church to stay strong and united through Jesus Christ. Amen. For the people of Amazing Grace Church to stay strong and united through Jesus Christ. So kung mapapansin niyo po, sa objective po ng message po na ito, dito po siya magpo-fall. We'll talk about unity and prayers. Prayers and unity. So ito po yung dalawang puntos na nais po natin ma-emphasize, mapag-aralan po sa umagang ito. Ayan. Okay. Now, ayan, excited. So, gusto ko lang po mag-share, mag-testimony po ako. Kasi napaka-importante nga po ng testimony lang ito po itong sinasabi. Habang mainit-init pa po yung testimony natin, sabihin po natin sa iba. Para mas mag-bless po sila. Kasi yun po talaga yung pagkain ng bawat isa. Yung mga pagpapatutuo natin kung paano kumilos si Lord sa ating buhay. Amen po? Nakikinig po tayo. Amen. Alam, nakikita ko lahat talaga very serious. Kaya ewan ko kung ano ba, gusto na ba umalis ng mga ito or gusto pa rin na mag-stay? Sino yung magsabi, gusto pa makinig ng salita ng Diyos? Magsabi, Amen? Amen. Okay. Ito, titinan ko yung notes ko kasi sinulat ko na dito yung sasabihin ko para wala akong makalimutan. Ayan. Ayan. So, sabi ko kanina, na-amaze ako kung paano nagawa ni Lord itong message this morning. Sasabihin. Ayan. To tell you honestly, nagawa ko lang ito hapon after lunch na po, okay? At wala pa po talaga sinasabi sa akin si Lord na message. Hindi ko talaga may ready kasi as usual, this week, I am super stressed sa trabaho. Sino dito yung mga may trabaho? At muli, kapag sinabi mong trabaho, hindi lang po ito yung trabaho na kailangan sinusunduhan ka. Okay? Pwede pong itong trabaho, yung mga gawain po sa bahay, o yung pag-garden, paglilinis, trabaho po yan kahit wala po tayong hindi wala po nagbabayad sa atin. Mga gawain po. At kasama po sa mga gawain na yun, syempre yung pag-aaral. Sino po yung mga nai-stress po sa buhay na lang para mas mag-gets po natin? Ayan. Ayan, ako nai-stress talaga ako this week to the point na ang dami-dami pong deadlines, ang dami-dami pong paperworks na alam niyo yung gusto ko na lang magpa-confine para magkaroon ng excuse na hindi ko po magagawa kasi nakaka-confine po ako. Nakakarig. Malirinig ako ng mga boss ko dito. Kasi nai-stress na talaga ako, patong-patong talaga. Alam ko si Cristel, lagi niya rin sinasabi yun, yung patong-patong na kota, patong-patong na deadline na kailangang i-bid na. Ano ba ito? Pag nasagot ko naman yung isa, meron naman darating, hindi naman sila natatapos, hindi sila nauubos, tama? Yung parang pagsubok natin. Okay, nagka-problema kasi sa anak mo. Susunod yung isang anak naman. Or kapag sa isang anak, doon sa biyanan. O doon sa, di ba? Parang, ano ba? Parang unending, and that is life. Welcome to the world. Sabi mo sa katabi mo, hello world. Hello Philippines. Wala na. Ayan, okay. So, yun po, that's life. And problems, struggles are parts of life po natin yan. Yun. Na-stress ako kasi hindi ko na nga po alam kung paano po haharapin yung mga problems sa office. Kaya talagang na-post ko nung last Friday na amidst all the problems sa buhay, sa trabaho, still, the Lord is good. Amen. Still, God is good. Amen. Kaya kagabi, kachat ko ulit si Venus. Tapos, tinanong ko siya kung bakit hindi na siya nagpaparamdam. Tapos sabi niya nga sa akin, marami raw siyang problema sa buhay.
Alam niyo, nasabi ko sa kanya na ganito na lang, no? Uy. Kita ko kasi shutdown po itong notes ko po. Ayan. So, I know kasi na inaalaw ni Lord yung mga challenges sa buhay for greater and bigger challenges in life. Amen. Naniniwala po kayo doon. Inaalaw ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay natin sapagkat para tayo ay may handa sa mga mas mabibigat pa ng pagsubok. Amen. Kung yung pagsubok mo nga lang sa assignment mo na hindi mo magawa, hindi mo masagot, how much more pa kapag may trabaho ka na kagaya namin, na mas marami pang paperworks na gagawin, di ba? So, dapat ready ka na sa kung ano man yung pinadadaanan mo ngayon na level. At yung pagsubok na yan, be happy because keep in mind, be happy and keep in mind that kaya may mga ganyang pagsubok is because the Lord is preparing you for a bigger challenge na harapin mo. Amen. Nakapagtatagumpayan nyo rin na kasama si Lord. Amen. Parang, for example, sa mga kabataan, di ba, napaka big deal na sa kanila kapag binastad sila or kapag nag-jowa sila. Yung mga simple na sa mga papilap, di ba, simple na problem yan na kung yan lang hindi mo na makarap at gusto mo na mag-suicide, gusto mo na magpakamatay, di how much more pa kapag nagkaroon ka na ng asawa, tapos yung asawa mo na wala ng trabaho, mas mabigat na problema yun, di ba? Or, I'm sorry, pero how much more kapag may asawa ka na tapos yung asawa mo kinuha ni Lord, di ba? Na mas mabigat na problema, di ba? Nakikita nyo na ang dami-dami pagsubok na sometimes we think masusolbahan natin yun kapag kalalayasan natin or tatakasan natin. Like magsisisad tayo, or gaya nga sabi ko, magpapakonfine na lang ako. Magpapakonfine na ako. Ma'am, naka-ano ako, naka-hospital ako, hindi ko talaga magagawa yun. Yung parang gano'n, yung hindi ko alam. Pero the Lord is telling me that is truly part of life. Kaya, hindi ko mahanap kasi may message ako kay Ben. Sabi ko sa kanya, tawanan mo na lang yung mga problema mo na yan. Sabi ko sa kanya, tawanan mo na lang yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan. Bakit? Kasi, masolusyonan mo man yan or hindi, at least alam mo, sa langit ka pupunta. Amen? Gets nyo ako? Masolusyonan mo man yan or hindi, at least alam mo sa sarili mo, sa langit ka mapupunta kapag namatay ka. Amen? Tapos may part ng message na dito, yung salvation. Amen? Okay. So, ayun nga, dahil nga super stress talaga ako sa work, wala talaga akong time na mag-prepare po ng message and usually talaga pag gumagawa ng message, a week before pa nagawa ko na yan dahil ayoko po ng rush talaga na work. Ayan. So, paano po ito nabuo? Kahapon po, tanghali, kahapon po tanghali kasi, ang kinain ko po ay yung spaghetti po na galing sa birthday, sa birthday ni Sam. Okay, kasi nung Friday night, galing po ng birthday sila po yan ni Ate Ling, tapos nagdala ng spaghetti sinap sa bahay, tama? So yun po ang dinner ko. Tapos, buti na lang hindi kayo naglaban na ano, kasi wala kayong pagkain kahapon sa bunuan. Kaya, hindi nagdala si Ate Ling, pero praise God. So, yun ang kinain ko nung lunch. Tapos kasi, di ba, ang food, ilalagay mo yan sa ref para hindi siya mapapanis. Okay? So, yung spaghetti, after kong mag-dinner, nilagay ko siya sa ref. So, pagkagising ko ng tanghali umaga, pagbuksan mo yung lalagay ng spaghetti, yung parang Tupperware siya. Di ba kapag bubuksan mo, di ba parang may mga tubig-tubig sa loob? Di ba? Nagmo-moist siya. Ang tanong, saan galing yung tubig? Saan galing yung moist? Bakit? Yung spaghetti ba nilagay mo ba yun ng tubig? Bakit pagbukas mo yung mga butil-butil ng tubig doon sa ano? Asan yung mga whitey natin? Nakikinig ba kayo dyan sa taas? Makinig nga kayo dahil alam ko makaka-relate kayo lahat sa message. Ayan. So bakit? Sino makakasagot nun? Bakit may tubig pagkabukas mo doon sa... Yung mga teacher natin dito, nasa
especially sa science, particularly sa chemistry. Ano ibig sabihin nun? Bakit ganun kaya? O for example, may coke na malamig. May coke na malamig galing sa ref. Di ba yung labas niya, parang may tubig-tubig sa labas, kapag hawakan mo, babasa yung kamay mo, tama. Bakit ganun? Saan galing yung tubig? Naisip nyo na? Ano? Condensation. Okay. Praise God. Yan po ang sagot. That is called the process of condensation. Kaya nasabi ko, ako ang mag-sagot ng clicker para hindi makita yung mga sagot sa mga tanong ko. Okay. So that's the process called condensation. Okay? Hindi ko po makakalimutan itong word nito, condensation. Ibig sabihin po ng condensation, yung small drop of water, ito po yung nagpo-form from cold surface. Ibig sabihin po, condensation is a process wherein yung gas or yung air po ay makakonvert po siya sa liquid. Maliwanag po, condensation, gas to liquid. Bakit hindi? Kasi po, nung third year po ako sa City High, chemistry subject, third year subject, chemistry ang teacher ko nun si Ma'am Paras, alam ko wala na siya dyan sa City High. Naalala ko talaga yung exam. Exam ng third year, ang tanong ganito. Natagalo ko na para maintindihan nyo, no? Okay. Kapag naglabas ka ng bote nga ng Coke or ng any soft drink sa ref, bakit daw mayroong butil-butil na tubig sa labas? Okay? Alam niyo po kung anong sagot ko? Kasi po siguro makabutas po yung glass at galing po yung tubig doon sa loob. At bigla po lumabas doon sa bote. Baka possible yun. Yun po talaga ang ano ko. Kasi yun talaga. Kasi kapag bata, hindi natin naiintindihan. Tama? At sabi ko, inisip ko talaga hindi ako makatulog. Ano, saan galing yung tubig? Nung pinasok ko naman yun sa tawag dito, pinasok ko sa ref, wala naman siyang tubig sa paligid. Naging basa siya. Okay, that is the process called condensation. At sa condensation po, nababago po yung nature or state ng gas or ng air kapag ka malamig po. Okay? Kapag ka mataas, base po sa temperature. Kapag mababa po yung temperature po ng natin. Amen? So yun po, condensation po ang tawag po. Nag-gets po natin? Okay. Okay. That's called the process of condensation. Next po na point po natin na sasabihin. Ayun, first time niyo po bang marinig yun? Yun pala ay tinatawag po na process called condensation. Kasi di ba, madali lang yung term kapag yung liquid ay nag-melt siya. O mamaya kasi meron yung sa tanong sa kabila Wait. Okay. Kaya alam niyo po, minsan kasi, kapag natitake po tayo ng exam, kailangan lang po natin gamitin yung yung common sense po. Okay? Kailangan lang natin gamitin yung common sense kasi minsan, hindi ko po makakalimutan yung isang teacher po namin sa law school. Nung nag-pray po siya, saka nilid niya po kami sa prayer, nabanggit niya po talaga na kami, kapag hindi po namin alam kung ano yung sagot sa mga exam, sa mga pagsubok sa buhay, let us just use our common sense. Okay? Bakit ko nasabi yun? Kasi meron pong isang issue yung isang eskwelahan, hindi po sa Dagupan sa isang eskwelahan kasi may isa pong principal. Yung principal po, pagpasok niya po ng narinig ka sa yung principal po, pagpasok niya po ng eskwelahan niya, yung gate niya may nakalagay po doon na kartulina at nakasulat po sa kartulina, corrupt ang principal sa eskwelahan na ito, palayasin ang principal na yan. Okay? The color of the cartulina is green at pentel pen po yung nakalagay na corrupt ang principal dito, palayasin ang principal na yan. Issue yun sa isang eskwelahan. Hindi po yun sa Dagupan. Ang nagtanong kasi ng isang ibang division, ang tanong niya, sabi niya,
mga kapwa ko attorney ng DepEd, ito yung problem kasi. Ang tanong po, tinatanong po ako ng principal kung pwede daw ba niyang alisin sa eskwelahan niya po yung tag po na yun. Tapos kung aalisin daw niya, ano ang legal basis? Bakit daw niya, ang point po ganito, yung gate po, kung saan po nilagay yung makartolina po na yun, na may nakalagay na ganong message, ay still part po yun ng school premises. Therefore, being the school head, control niya pa rin po lahat ng background ng place at pwede niyang alisin kung ano man yung mga nandun na hindi kaya-aya. Kaya hindi niya alisin. Tapos kaya sabi ko, baka naman kasi gusto ng principal mo, marami pang makaalam na corrupt siya, kaya pinapatagal na ba dyan? Kasi naghanap pa siya ng legal basis. So, sabi ko sa lawyer niya, sabihin mo nga sa principal na yan, pwede naman niya gamitin yung common sense na lang niya kaya. Gamitin niya yung common sense niya, especially baka panirang puri, yung nakalagay na yan. Alam mo, hindi niya talaga inaalis kasi baka daw siya kasuhan. Eh, syempre, part niya ng school at obligasyon niya na panatilihin ang orderly, tama ba yun? Ang pagiging maayos ng paaralan. So, magkukos yun ng issue, di ba? Kasi mababasa ng mga teacher, ay, may principal na manaya. Di ba? Kung inalis niya na agad, tapos siya pa yung unang-una, hindi pinitunan niya, tapos hapon na siguro niya inalis. So, ganun sa buhay talaga, minsan, alam niyo po, kailangan lang natin gamitin po yung common sense natin po, no? Wait. Okay. So, i-recap ko lang po yung mga iba't ibang processes po. I-shortcut ko lang po kasi ang bilis po ng oras. Nagulat ako dito. Ayan. Okay, condensation is the process kung saan may nabubuo pong mga droplets po na tubig sa isang bagay. Dahil po, yung tubig po na yun ay galing po yun sa hangin. Okay, yung tubig po na yun, dati po siyang hangin. At dahil po sa lamig, yung hangin po na yun ay nabubuo po sila. At nagiging liquid po sila. Na dumidikit-dikit doon po sa mga nakalagay natin sa red. That process is called condensation. Malinaw po? Okay, next process po. Kasi, welcome to chemistry subject. So, sa chemistry subject po tayo. Mamaya, may ipapakita ko po kung ano po ang importansya nitong mga proseso po na ito na sinasabi ko po dito sa harap. Okay. Paano naman po yung evaporation? Evaporation, paano po? Okay. Pag evaporation po, yung liquid po, dahil sa init, siya po ay sumisingaw. Ayun. So, ang evaporation po is a process wherein yung tubig, yung liquid na lang in general, hindi lang tubig, liquid will form at magiging gas siya. Malinaw po. Sabi ang sasira ng chemistry subject. So, kanina condensation, yung gas, naging liquid, gas, naging tubig siya. Pagpabalik na rin mo, yung liquid ay mauubos siya at mapupunta siya sa kalawakan, sa space. Yun ay tinatawag po na evaporation. Gets po natin? Okay. Okay. Paano naman po yung tinatawag po na saturation? Mamaya ko na lang po i-discuss yan. Kasi mas maganda po ito. Mababalikan natin yan mamaya. Okay. Nasabi ko na po. Next question. Okay. Yung gas, ulit tanong ko kapag kayong gas naging liquid, anong tawag sa process? Condensation. Amen. Yung mga chemistry dito o nag-aaral na nito mga ganitong process, di ba? At ano ba natin tumapli sa buhay natin? At least, nalalaman natin yung proseso. Ano? Okay. Kapag kayong liquid, magiging gas siya ay nag-evaporate. Kaya nga, di ba kapag magpapakulo ka ng tubig na konti-konti lang, tapos iningin mo yun, kapag ang tagal-tagal mo hindi pinatay yung apoy, ubos na yung tubig kasi nag-evaporate na siya. So that process is called evaporation. Okay, next. Paano naman po yung process? Ito basa niyo, di ba? Paano naman po yung proseso kung saan yung solid ay magiging liquid po siya? Anong tawag sa proseso na yun? That process is called, nakita nyo na melting. Okay. Nag-melt. Baliktad. Ang sabi ko, yung solid nagiging liquid, tama. Liquid, melting.
Okay. Yung solid to liquid, the process called melting. Okay. I-research ko po yan sa ano, no? Sa Google, akala nyo. No? Okay. Ayan. So, sabi po, ang melting process po is when solid reaches the temperature of its melting point and it becomes a liquid. Okay. Nagiging tubig po siya. Okay. Yun ang tinatawag po na melting. Solid, matigas po siya. Okay. Tapos, bigla po siya magiging wala pong gas dito solid po. Kasi ano ba yung tatlong state ng matter? Gas, liquid, and solid. Okay, wow! Praise God. Yung mga iba po na graduate na po, review po tayo pag may time. Kasi baka matanong po ito sa Pinoy Health nyo or sa Ginta na ba? Yung mga gano'n. Who wants to be a millionaire? Gano'n. Okay, so ano naman po ang process kapag yung liquid ay magiging solid siya? Ano? Freezing! Freezing is... Wait, ano ba ito? Dapat. Freezing! Yes! Freezing, okay. Bakit naman gumawa nito? Okay, yung freezing po is actually a process kung saan po yung, tawag po dito, yung liquid po ay titigas. Kaya nga po kapag naglagay ka po ng juice sa freezer, di ba pag ilalagas mo yung freezer, matigas na siya, meron ka ng ice candy. Okay, that process is called freezing. Okay, paano ulit kapag yung solid ay palalamutin mo at magiging liquid? That process is called melting. Kaya nga yung kandila, di ba kapag yung kandila matigas siya, solid form siya. Kapag gusto mo siyang palambutin or maging liquid, papainitan mo, di ba? Tapos pag pinainitan mo yun sa kawali, di ba magiging liquid siya, parang yung wax. So, the process is called melting. Okay, pag patitinasin mo naman is freezing. Okay, back tayo sa kanina. Paano kapag yung gas magiging liquid? Kanina, yung gas magiging liquid. Anong process ang tawag doon? Condensation. Okay, kaya huwag kayong magtaka kung may tubig-tubig yung mga malamig na ininom natin. Ano naman yung process kapag yung gas, ay yung liquid, magiging gas siya? Evaporation. Ayan. Ito, pahirap na ng question. Let's now go to the difficult round of our game. Ayan. So, ano naman po ang process kapag yung... Wait. Kasi baka mapares ko. Yung process kapag solid to gas. Ayun, solid to gas. Ibig sabihin, matigas siya, tapos magiging gas siya. Like for example, pag naglabas ka ng ice sa freezer, okay, naglabas ka ng ice, di ba matigas siya, solid form siya. Pag bigla mo siyang nilabas, di ba parang umuusok siya? Tama? Umuusok siya. At pag umuusok siya, ibig sabihin, yun na yung nagiging gas siya. Okay, so kapag solid to gas, Sublimation. the process is called... Sublimation. Science teacher ka ba? Meron pala tayo science teacher kasi Sublimation. dito. The process called condensation. Pero itong sublimation nakalimutan ko na to. At lalo-lalo na po yung next po na process. Paano po yung next na process? Sa next process po, yung gas naman po ay magiging solid. Paano po yung process kung saan ang gas ay magiging solid? Example, hindi ba, pag binuksan mo yung freezer, at ilang araw mo nang hindi nalilinisan, di ba ang hirap linisin nung parang matigas na ice na bumabalot sa paligid niya? Okay, ito yung process na yun. Bakit? Bakit nilagyan mo pa ng tubig, pinalitan mo pa ng tubig yung palibot ng freezer, kaya naging ice yun? Actually, yun yung galing sa hangin na nasa loob sa freezer. So, gas yun, tapos tumigas, kaya naging ice. Yun ay tinatawag nating process na, ang hirap, di ba? Ano no? One guess. Deposition, the answer is deposition. Perfect! Pwede ka na sa DepEd. Perfect answer si Mr. Side. Ayan ito, deposition naman daw po yung process na yun kung saan yung gas ay biglang magiging solid. Kaya kapag may nakita kayong tawag dito, parang ice sa palibot ng freezer ninyo, hindi nyo naman yung ice na yun. Ang process po na tawag doon ay deposition. Ang ganda, ang ganda, kakaaliw ka na yung mga ganitong topic. Ayan. So, yung tawag po doon ay deposition. Okay, let's proceed. Okay, however, amidst all these processes, ano ulit yung mga processes na pag-aralan natin?
condensation, evaporation, melting, freezing, sublimation, deposition. What is the most important process, particularly in life? Ano yun? At yun, ang collection nito. This is the most important process. Wait. Salvation, okay. Deposition, sublimation, melting, freezing, at least alam mo ang ibig sabihin ng salvation or yung act of being saved or yung pagiging ligtas ng iyong kaluluwa at sa kalangitan ka mapupunta dahil binanggap mo na ng Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nagigets niyo po? Alam niyo po, kaya ako po dinidiscuss itong salvation because na-amaze talaga ako kay Lord kung paano nabuo yung message. Nag-start lang siya na kumakain ako ng spaghetti. Tapos nakita ko yung tubig, tapos sabi ko, it's condensation. Tapos process ko condensation. Tapos hanggang ni-research ko yung mga process. Tapos sabi ni Lord sa akin, however, kahit alam mo yung mga proseso na yan, kung hindi mo alam yung pinaka-important na process sa buhay ng isang tao, and that is salvation. Useless ang deposition, useless ang sublimation, useless ang melting. Okay? So now, let's search. Ano bang ibig sabihin ng salvation at saan ba ito nagmula? Okay. Ang salvation, sabi dito in Christianity, it refers to the act of saving someone from sin or evil. The state of being saved from sin or evil. Okay. Bakit po natin binabalikan itong very basic na foundation of faith po natin sa AGC? Why? Because napapansin ko kasi sa AGC, the people here can go. Okay. Minsan hindi tayo makapag-level up kasi sa Sunday service, mahirap mag-discuss ng malalim, ng neat, kasi merong darating na parang bago. Kung yung camera, napapansin niyo yun? Amen. So, sayang wala dito yung mga ibang from, Lukaw and mission point natin, kasi usually sila nag-occupy ng area na yan. Ang mga from Banawang mission point, wala sila. At yung mga sa Senisan. Yeah. So, salvation is the most important process of all. Salvation is something that saves someone or something from danger or a difficult situation. It is a deliverance from the power and effects of sins or sin. Okay. So, saan po ulit nagmula ang salitang salvation? Okay. What do the word salvation and salary have in common? Ano ba ang pagkakapareho ng salvation with salary? Okay. Yung salvation na salita, tsaka yung salary po na salita, ayan, mapatay na sa seminar, di ba? Ayan, yung salvation po na salita, yung salary po na salita, galing po sila sa isang salita na salarium. Okay? Salarium na Latin po siya ng word na salt. Okay? So in other words, ang salvation po ay hango po sa salitang salt po in Latin. Okay? Dahil ito po ay galing sa salarium. Okay, ang salvation at salary galing po yan sa word na salarium. Okay. It comes from the ancient practices using salt as a form of currency or payment of salary. Okay. So, parang very, very akma siya sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. Tama? Kasi salary, ibig sabihin kabayaran. Salary payment, tama? At ang nagbayad ng kasalanan ng sin natin ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas na si Jesus. Amen? So, ganun po ang connection po ng salary from the word salvation. Ano naman po yung connection ng word na salt sa salvation? Okay. Narito rin. And the use of salt in religious practices throughout the Greco-Roman world, including Judaism. Okay, so these are the two of the many uses of salt within ancient world. Okay. Ang salt kasi, or ang asin, ay ginagamit po para sa preservation. Okay? Ano ibig sabihin ng preservation? Para, for example, para mas tatagal po siya, para mas magiging fresh. Napapansin niyo yung mga isda na binibili natin sa riwag, pinapahiran siya ng asin, tama? Para kahit na i-freezer mo, i-ref mo siya, kahit na ilang araw, fresh pa rin siya. Okay? So, ganoon ang ginagawa ni Jesus sa ating buhay. Preserve niya yung buhay natin, tama? Because once we're dead, and now, we're alive. Buhay na po tayo, and now, we are enjoying the so-called eternal life. Amen?
At ang eternal life po, para magkaroon ka po ng gano'n, kailangan mag-undergo ka po ng process called salvation or the act of being saved. Or the process of being saved through our only Savior, Jesus Christ. Amen. Kung mapapasa po tayo sa Bible, wala na pong ibang binibigkas po doon na pangalan para tayo po ay pumunta sa langit. Amen. Wala na rin pong binibigkas doon na pangalan para tayo po ay makipag-iig at makapag-usap po sa ating Amang Diyos, ang ating Abba Father. That is Jesus alone. Amen. That's why, basahin po natin muli yung napakagandang verse po sa taas dyan. John 14:16. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Amen. So, ganun po, same po. Kaya yung soul, nagpapahaba ng buhay, gaya ng ginawa ng Diyos sa atin, na pinahaba na yung buhay natin. To the point na wala pa itong hangganan. Eternal yung buhay na ibinigay niya sa atin. Amen. Malinaw po? Amen po? Okay. Kasi baka yung iba hindi pa nakamove sa condensation, deposition, sublimation. Andito na po tayo sa sa salvation. Okay? Next point. Ayan. Okay. So, Acts, ito po ang ating mga biblical basis for salvation. Acts chapter 16 verse 31, they reply, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Isulat niyo po yan sa inyong mga notes. Napaka-importante po. Only Jesus can save us. And only by believing in Him that you will be saved. Not just you, especially you and your household. Amen. Because salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Amen? Salvation is found in no one else. Kay Jesus lang po natin matatagpuan ang salvation. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Ayan. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Acts chapter 2 verse 21. Okay na po? Tayo. Okay. The most important process of salvation, Matthew chapter 5 verses 13. Okay. Sabi din po sa verse po na ito, Matthew chapter 5 verses 13, you are the salt of the earth. Amen. So nakikita po na ba natin kung ano pong ibig sabihin ng Diyos na tinawag po tayong asin at liwanag ng Diyos. Amen. Therefore, dapat ng Diyos, tayo din po ay nagpapagaan o nagpapahaba ng buhay ng ibang tao. Amen? Hindi man natin sila maisasalba o maililigtas sa hell, at least by being a salt, we are able to preserve yung buhay nila by being good to them. Amen? You are the salt of the earth. That's why in Matthew chapter 5, Jesus calls His followers the salt of the earth. Okay. So, sabi po ng writer, when I have heard this verse, the implications were limited to two flavor and preservation po yung salt. While those are true, being and living as a salt of the earth means so much more. Okay. Mas may higit pa po ito kahulugan po sa atin. At madalas po na nadi-discuss po itong verse po na ito na you are the salt of the earth. Just like, parang ibig sabihin po nito, dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoong Yesus, dahil siya ang tunay na asin natin, siya ang tunay na nag-preserve sa atin, dapat tayo din po, mai-share din po natin yung naramdaman po natin, na pag-alaman po natin kaligtasan na tinanggap po natin sa kanyang pangalan. Amen po? Amen. Okay, babalikan lang po natin yung evaporation. Paano po ulit yung evaporation? Yung evaporation, yung liquid, magiging gas siya. Okay, kaya nag-evaporate. Okay. Mayroon daw pong process kung saan, meron kang dapat gawin para yung isang bagay ay ma-maintain mo liquid. Okay, that is called
saturation or the act or result of making something na panatilihin mong basa pa rin daw yun. Okay. Bakit ko po ni-research itong word na saturation? Kasi po, last year and even this year po, I've been reading this book. Ito po yung binabasa ko pong libro. Ayan. The Prayer Saturated Family. Napakaganda po ng book na ito by Cheryl Sachs. This is actually a devotion. 35 days lang po siya nababasahin mo. Sabi niya, The Prayer Saturated Family. Meron din po, isa pang libro niya, ang title po nito ay The Prayer Saturated Church. Okay. The Prayer Saturated Church. At first, kapag babasahin mo yung title ng book, hindi mo makigets, di ba? Anong ibig sabihin ng Prayer Saturated Church? Prayer Saturated Family. Yung saturated comes from the word saturation. Okay. Bakit mo siya isa-saturate? Okay, so, the question now is, so why prayer saturated? Okay. Alam mo ito lang kung una hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan ang church prayer saturated siya. Kasi po ganito po yan. Ang isang bagay po kasi, kapag nagna-drive po siya, hindi po siya nakakapag-function well, okay? Ang isang bagay, kapag nagdadrive po siya, hindi po siya nakapag-function ng maayos. Like yung boses po natin. Kapag nagdadrive po yung lalamunan natin, hindi po tayo makanta at makaawit. Tama? That's why may tinatawag po na saturation kung saan kailangan mo pong panatilihing basta yung lalamunan mo para bumalik at may ayos yung iyong boses. Amen. Ganun din po yun sa buhay po natin mga mananampalataya. Sometimes, yung relationship natin kay Lord, yung fellowship natin sa Kanya ay nagdadrive. Tama? Nagdadrive po siya, nagiging lukewarm po tayo ng Christian. Nagiging cold Christian po tayo. And sometimes, hindi po iyon maganda. Kung kaya dapat binabasa po natin iyon sa pamamagitan po ng panalangin or prayer. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng prayer sa Saturated Church. Ibig sabihin, ang pamilya ay dapat puspos ng panalangin. Babad sa panalangin. Kaya sa panalangin, tama? Magbabad ka sa panalangin kasi yung saturation, papapasain mo yung isang bagay na nagdadry. Like for example, yung sponge. Hindi mo magagamit ng sponge kapag lalagyan mo lang siya ng sabon. Kailangan lalagyan mo siya ng tubig para maging functional siya. Nagigets nyo? Ganun ang point sa buhay ng tao. Yung tao, kung hindi mo yan lalagyan ng panalangin, o walang prayer sa buhay na yan, kapag ang family walang prayer, ang church walang prayer, hindi yan magpa-function ng maayos. Hindi yan kikilos or magiging successful yung mga plano ni Lord sa church na yan. Balik, ibig sabihin, a family that is babad sa panalangin, a church that is babad sa panalangin. Okay, now we're going to the most important part of this message, the priority of prayer. Okay. Naumpisahan po namin ito nung last midweek. At ito po yung verse na aming nilay-nilayan nung Thursday. Sino po yung mga nakakaalala nung verse natin nung Thursday? Naalala mo, amin. Okay. Ito po yung verse natin, Mark chapter 1, verse 35. Ayan. Ano po ang sabi sa Mark chapter 1, verse 35? Madaling araw pa lamang ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Okay, ito po yung in-exhort namin nung last Thursday kasi prayer rally po. At alam niyo po, all throughout these past few months, ito yung nire-review talaga sa akin ni Lord. Kailangan maging functional yung ating prayer rally, prayer meeting, not just that, but every activities must be filled and saturated with prayers. Amen. Nang sa ganun, ay mas maging effective at powerful po yung lahat ng mga ginagawa po natin sa church. Amen. Kaya nga sinasabi ko sa mga praise team nung Thursday, sa yung mga praise team, pakitaas ang kamay, technical team, pakitaas ang mga kamay, mga women team, mga committee, ayan, sabi ko, kapag ka mag-i-start ba tayo gumawa sa ministry natin o sa pinapagawa ni Lord, nakahanda ba yung puso natin at tayo ba ay babad sa panalangin? Amen. Because prayers humbles us down
And prayer prepares us to face the bigger challenges po sa buhay natin. Amen. Ito po yung English po, ito, very eagerly in the morning, while it was dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Ayan. So kung mapapansin po natin dito, si Jesus po, ang lifestyle niya, napakaaga pa lang po, bago pa po sumikat ang araw, siya po ay nananalangin na. Amen. Meron po pa sa mga agency na ganun po, na pinangungunahan po ang sunrise bago pa po sumikat ang araw, nakapagpanalangin na po ba tayo. Amen. And the Lord Jesus Christ demonstrated that to us. Ibig sabihin, ipinakita yun ng Diyos sa atin na bago na gawin yung ministry niya, bago siya magpagaling, bago siya maggamot, bago siya mag-message, ano yung ginagawa niya? Gigising siya ng maaga, kaya siya magpapakalayo, magpapakalisa, at siya ay mananalangin at kakausapin niya ang amang Diyos. At nang sa ganon, lahat ng magagawa niya buong araw ay according sa will ni Lord. Napakaganda ng lifestyle na pinapakita ni Lord sa atin. Are we like that? Ganun po ba tayo? Kasi may mga tao pong tinatawag pong early bird. Ayan, early bird na may mga tao tinatawag pong night owl. Early bird, ibig sabihin, ikaw po yung taong maagang gumising. Sino po yung maagang gumising dito? Mga before 7, gising na po. Siyempre, dapat yung mga estudyante, alam na gumising ng alas 10. Di absent ka na. Okay, may mga tao naman po na night owl sila. Sila po yung mga kuyaters na mas productive po sila sa gabi. Sino po yung mga kuyaters po dito? Chris, ako daw, ako kuyaters, ako productive talaga ako sa gabi. Nung midweek, nung nagpa-survey ako, nahati kami, mas marami ang, hindi equal lang, almost equal ang early bird ang night owl. Dito po, mag-survey nga tayo, sino po ang early bird sa atin? Pakitas po kami. Wow! Wow, wow, amazing. Sino po ang night owl? Ako! Okay, bakit kayo? Mayroon po kasing pag-aaral na ang mga taong nagiging successful, ang mga taong yung mayaman, ay yung mga early bird. Okay? Yung mga early bird. Maraming beses ko na yung napakinggan at maraming beses ko na narinig yun sa mga boss ko sa law school, sa law firm. Kaya nga, hindi nyo ba nakapansin yung mga business-minded? Sa kanila kailangan maagang gumising, di ba Kuya Ray? Kailangan maagang gumising. Ano po? Pero dapat, sa aga ng pagising mo, dapat bago ka kumilos, naunahan mo na ito ng panalangin. Amen? That's why, ang problem po kasi sa atin, kaya hindi po naging successful yung mga plans natin for the day is because we just plan on our own. Nagplano lang tayo sa sarili natin, hindi natin nila surrender kay Lord kung okay ba yun. Amen? Kasi mamaya mag-meeting kami sa taas yung mga message ko po. And kinausap talaga ako ni Lord na sabi niya, mag-meeting kayo, pag-usapan niyo to. Kaya so, ayun, na kailangan masettle yung mga ganitong issue, for example, sa finances, for example. So ito na, the Lord is indeed the one moving in this church. Ito po. At paano po natin magagawa yun? Ayan. Paano po ba yung tamang paraan ng pananalangin? Amen. Naniniwala ba kayo, napapansin niyo ba, na ang pinaka-sincere na prayer natin ay yung panalangin na tayo na lang mag-isa at walang kasama. Na yung heart to heart na lang with the Lord, na kinakausap mo siya mag-isa, sinasabi mo lahat ng mga problema, pagsubok mo sa Kanya, di ba? As compared doon sa prayer na kung saan ikaw ang nag-lead ng prayer. Tama? Kasi kapag sa public, o kapag nag-pray ka in public, kino-consider mo kasi yung sasabihin ng ibang tao sa'yo, baka magkamali ka, baka maging wrong grammar. Kaya minsan, hindi tayo nagiging totoo sa prayer natin kapag in public. Kaya nga ayaw ni Lord yung gano'n din, kasi tinadya dito. Although, kailangan minsan talaga kailangan mag-pray in public. However, ang sabi ko sa Bible, and when you pray, do not be like the hypocrites. Okay? For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth. They have received their reward in full. Matthew 6, verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Because the God that we serve is an unseen God.
Amen? Hindi po natin ito nakikita by a figure or by something po who is unseen. Then your Father who sees you, who is done in street, will reward you. Amen? Napakaganda po ng Tagalog version niya, sabi niya, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa palihim ay siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen. That's why yung mga aksal na natin that are made secretly, na hindi na natin pinapaalam, mas lalo po talaga tayo na-defense. Most especially po yung prayers po natin. Dahil alam po ni Lord, kapag yung prayer po natin ay memorize lang, or hindi galing talaga sa puso, or dry siya, or hindi talaga yun yung nilalaman ng puso mo. That's why si Lord gusto niya tayo ay maging totoo sa Kanya. Tayo ay magpakatotoo sa Kanya. Amen. Dahil hindi mo naman siya maluloko. Amen. Bago mo pa sabihin yung problem mo sa Kanya, alam niya na yun. Amen. It's just a matter of whether sasabihin mo pa sa Kanya yung problema mo na yun or hindi. Amen. Okay. So unity, last na po tayo, last slide na po ito, magkakasunod lang po ito. Unity of a prayerful church. Okay. The Lord say, my house shall be called a house of prayer. Okay. Sinabi ng Diyos na ang bahay-sambahan ko ay magiging bahay-sambahan ng panalangin. Okay? Kaya, hindi ba may time si Jesus na galing siya? Dahil, ano ang ginagawa ng mga nasa church? Nagsusugal, okay? May prostitution, may mga mandaraya, may mga kurap, may mga magnanakaw, may mga tax collector, gano'n na yung nangyayari, di ba? In other words, ay naging worldly na po yung church. At ang nais po ng Diyos, ang lugar po ay maging united through prayer. As Jesus well knew, everything else that occupies the church time and energy will be lacking in power and blessing, and the fragrance of God's presence if prayers is not kept first. Okay? So, in other words, hindi daw po magtatagumpay ang mga plano mo sa buhay, maging ang mga plano ng church, kung hindi po ito binabad sa panalangin o sinangguni sa Diyos. Amen. Therefore, prioritizing prayer means, pakibasa nga po ito, prioritizing God Himself. Ulitin natin, prioritizing prayer means prioritizing God Himself. Kapag pinaprioritize po natin ang ating panalangin at pakikipag-iig sa Diyos, yung pakikipag-usap sa Kanya, yung constant at regular po na pakikipag-kwentuhan sa Kanya, then therefore, we are also prioritizing God Himself. Amen. And God never intended for us to live out the Christian life or accomplish His works on earth in our own wisdom or strength. So ayaw niya po na on our own tayo yung nag-decide. Especially kapag alam natin sa sarili natin ay nagiging selfish tayo. Dahil yun yung gusto natin pero sinasabi na ni Lord, mali yun. At hindi natin dapat gawin. Okay? His plan for us is to rely on the Holy Spirit and live a life of obedience in prayer. Amen. Let us live a life of rely on the Holy Spirit. I-allow po natin na yung banal na Spirit po na nasa atin, na atin tinanggap ang kumilos po sa ating buhay. At yun po ay magagawa po natin through a life lived by our obedience in prayer. And with that, kapag ganun po ang ating pamumuhay, we will all worship Him better. Definitely, kapag binabad po lahat sa panalangin yan, we will sing better, we will fellowship better, we will evangelize better, we will share better, and behave much better if we will humble ourselves, confess our sins, asking God's Spirit to fill us, and submitting ourselves to Him in prayer.
Amen. Because a deep devotion to prayer was always connected to the success of the New Testament church. Okay. New Testament church, ito po yung unang-unang church po na sinulat po sa New Testament, kung saan, ito po yung basis po natin. Wait lang. Prayer is the key to the success of every ministry of the church. Amen? Prayer is the key to the success of every ministry of the church. Bakit po ganon? Kasi po, bago po dumating po yung Holy Spirit po sa lupa, nung time po na nag-resurrect na po si Jesus, ano po ba ang ginagawa ng mga followers ni Jesus nung time na dumating po yung Holy Spirit, nung Pentecost? The followers of Christ were all with one mind, continually devoting themselves to prayer. In other words, ano pong ginagawa nila? Nag-praise and worship po sila, nananalangin po sila. Bago po na-out po yung Holy Spirit po sila sa kanila. They all unite through Christ with one mind and devote themselves to prayer. Amen? Amen po. Ayan. And thus, be devoted to one another in brotherly love, rejoicing in hope, and devoted to prayer. Romans chapter 12, verse 10 and 12. Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Pray at the same time for us as well. Colossians chapter 4, verse 21. Okay. So to summarize, yun na po nagtatapos yung message. Talaga pong na-finalize po ni Lord yung mensahe nung napakinggan ko po yung isa sa mga kinanta po natin. Yung pinamagatan pong nagsusumamo. Ano po? Pag-isahin mo ang title niya sa YouTube kasi nagsusumamo. Kasi sabi ko kasi wala pa talaga akong message. Tapos hanggang sa bigla ko po napakinggan yung isa po sa lineup natin. Napakaganda po nung mensahe po ng message po na ito. And papakinggan po natin muli at pag inilay-nilayan po natin yung lyrics. Kasi ayun, nakita ko itong song na to na hindi ako familiar, kaya pinakinggan ko siya nung kahapon, Sabado, habang ginagawa ko yung message. At napakalinaw ng message ni Lord. In fact, naiyak nga ako kasi parang He's telling us, Amazing Grace Church, to repent. He's telling us to repent and ask for forgiveness sa ating pagkakahiwa-hiwalay, pagkakanya-kanya ng mga members. Yung dahil tayo, kasi po ang gusto po ng kalaban, yung mag-away-away po yung mga members. Ang gusto po ng kalaban, yung mawatak po yung isang church. Gusto niya po magsara po yung congregation. Kaya ang dami-dami pong church na nagsasarahan dahil po, yun nga po, kailangan po kasi yung mga members po ay maging watchful by being prayerful. Amen. At dapat lahat po kasi ng plano, yung decision natin, ay covered po ng panalangin para hindi po magtagumpay yung kalaban sa pag-away-away ng mga members. Amen. Kasi alam niyo, sometimes nakikita ko yun kasi nagkakaroon kasi ng loophole si Satan sa mga kasalanan natin. Especially kapag hindi natin pinakover ito ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na protected na talagang cover siya ng prayers. Nagtatagumpay siya because Satan hates a united and prayerful church. Do you believe? Satan hates a united and prayerful church. Gusto niya yung parang patay na church. Okay, gusto niya yung parang patay na church na walang nangyayari, walang nababago, walang nangyayari sa mga members, so labas-pasok lang, pero wala namang effect at hindi naman nagiging kagaya ni Jesus yung ilang pamumuhay. So, kapag gano'n na kasi yung church na parang dead na siya na walang nare-revive, walang fire, walang nababago, mas ang tutuwa niyo yung kalaban. But the Lord wants us to repent and ask all us to unite, of course, by love and be prayerful. So, pakinggan po natin itong
message po nitong aming ito. Sabay kayo. Okay, from the start, Christelle and Gab. Okay, 1, 2, 3, go. Ulit, Christelle. Okay, hindi sila nasabay from the start. Kasi po yung audio mo natin tataas, yung video mo dito, kaya may kailangan po tayo. Okay, so masabayin ko natin. 1, 2, 3, go. Gab, pakilakasan. Ayan, habang pinapakinggan po natin ito, tayo po ay magdinay-dinay, manalangin po sa akin ng Lord. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkagabi-gabi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumpa ako, nagpapakumbaba. Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkagabi-gabi, sa kawalan ng pag-ibig sa